Maging tapat po tayo mga kaibigan. Sa halos buong buhay natin, walang sino man ang nakipag-usap sa atin tungkol sa mga bagay na ito. Ang mga usapan tungkol sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na ang ating kalusugang sexual, ay tila huminto noong panahong iniwan na natin ang ating kabataan. Walang nag-abot sa atin ng mapa para sa kung ano ang aasahan pagkatapos ng edad 60. Hindi nila itinuro sa atin kung paano nagbabago sa paglipas ng mga taon ang isang bagay na natural at personal tulad ng sariling kasiyahan, self-pleasure. Kung ito ay hindi naiintindihan, maaari itong magdulot ng tahimik na pagkadismaya, kahihiyan o maging ng tunay na mga alalahanin sa kalusugan. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo na iyan ay isang usapan na kailangang magbago at magsisimula ito ngayon din. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda geriatric care. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihan na mahanap ang panibagong kumpiyansa, lakas at kagalakan sa kanilang buhay at sa kanilang sariling mga katawan. Nakausap ko na ang libu-libong kalalakihan, marami sa kanila ay nasa edad 60, 70 at higit pa, at masasabi ko sa inyo halos lahat sa kanila ay may dalang tahimik na kalituhan tungkol sa paksang ito. Hanggang sa wakas ay napag-usapan namin ito ng hayagan. Paano kung sabihin ko sa inyo na merong 7 simple at siyentipikong katotohanan tungkol sa sariling kasiyahan na maaaring magpabuti hindi lamang sa inyong buhay sexual, kundi pati na rin sa inyong enerhiya, sa inyong pagtulog, sa kalusugan ng inyong prostate at maging sa inyong emosyonal na kapakanan. Ang mga ito ay hindi gimmick o panlilin lang. Ito ang uri ng karunungan na sana ay ibinahagi sa atin ng isang tao. Maraming taon na ang nakalipas. Ang uri na magpapahilig sa iyo at mag-iisip, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Sa ilang sandali, isa-isa kong tatalakayin sa inyo ang 7 lihim na ito, kabilang ang isa na maaaring ganap na magbago ng inyong nararamdaman tungkol sa inyong katawan, sa inyong pagkalalaki at sa inyong sariling kasiyahan. Bago tayo magpatuloy, kung nakakatulong sa inyo ang usapang ito, lubos kong ikagagalak kung kayo ay mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga payo sa hinaharap na partikular na para sa mga lalaking tulad natin. At para malaman ko kung ako ay nasa tamang landas, pakitype ang siwuan sa comments kung ang impormasyong ito ay mahalaga para sa inyo o siwuo kung hindi. Narito rin ako para matuto mula sa inyo upang maipagpatuloy kong pagtuunan ng pansin ang pinakamahalaga sa inyong kalusugan. Sige, simulan na natin. Magsisimula tayo sa unang katotohanan na ikinagugulat ng karamihan sa mga kalalakihan habang kayo ay tumatanda. Nagbabago ang paraan ng pagdanas ng inyong katawan ng kasiyahan. Kung hindi kayo aangkop, maaaring napapalampas ninyo ang isang mas malalim at mas kasiyasyang koneksyon sa inyong sarili. Lihim number 1, hindi ito larong pambata. Nagbabago ito habang tumatanda. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi ito alam, at kung alam man nila, madalas ay hindi nila lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito o kung bakit ito napakahalaga. Napakaraming lalaki na ang nakausap ko nasa edad 60, 70
at maging opatin na nagsabing sila ay nakaramdam ng pagkadismaya, pagkalito o maging kahihiyan pagkatapos ng masturbasyon. Hindi dahil may ginawa silang mali, kundi dahil parang may kakaiba. Hindi ito katulad ng dati. Ang paglabas ng similya ay hindi nagdulot ng parehong ginhawa. Minsan iniiwan silang nakakaramdam ng kawalan o kakaibang pagod. Ang katotohanan ay walang sino man ang nagsabi sa kanila. Ang relasyon ng inyong katawan sa kasiyahan ay nagbabago habang kayo ay tumatanda. Ang bilis ang diin ang mga inaasahan ninyo noong kayo'y nasa 20s, hindi na iyon angkop para sa inyo ngayon. Ngunit heto ang bahaging hindi pinag-uusapan ng sinuman, maaari pa itong maging mas mabuti, mas malalim, mas kasiyasya, ngunit kung bibitawan ninyo ang lumang paraan. Noong kayo ay mas bata pa, ang masturbasyon ay madalas na mabilis, apurahan at nakatuon sa isang layunin. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang inyong nervous system, mga hormone, at maging ang pagiging sensitibo ng inyong balat ay nagbabago lahat. Nagsisimulang hanapin ng inyong katawan ang isang bagay na mas mabagal, mas may kamalayan, at mas konektado. Hindi ito senyales ng kahinaan. Ito ay senyales ng karunungan. Kapag sa wakas ay binigyan ng aking mga pasyente ang kanilang sarili ng pahintulot, natuklasin ito ang huminga ng mas malalim. Magdahan-dahan, isali ang kanilang buong katawan, madalas silang tumingin sa akin at nagsasabing, sana nalaman ko ito 10 taon na ang nakalipas. Palagi akong tumatango dahil isa ito sa mga pinakakaraniwang pagsisisi na naririnig ko. Ang tunay na lihim ay ang masturbasyon sa yugtong ito ng buhay ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagpapalaya. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng ibang uri ng kasiyahan, isa na hindi minadali, hindi hinuhusgahan at ganap na sa inyo. At kahit naiakma ninyo ang inyong bilis, may isa pang bagay na tahimik na kumakalaban sa inyong kasiyahan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito napapansin hanggang sa mapurol na nito ang kanilang pagnanasa. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung narito pa rin kayo at may katuturan sa inyo ang mga pananaw na ito, itatype lamang ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, magpatuloy tayo. Oras na para tuklasin ang ikalawang lihim. Lihim number 2. Ang pornografiya ay dahan-dahang binabago ang inyong utak at hindi ito para sa ikabubuti. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na katotohanang tanggapin para sa maraming lalaki, ngunit ito rin ang isa sa mga pinakamahalaga. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki, kahit na ang mga itinuturing ang sarili na matalino at may kontrol, ay walang ideya kung gaano kalalim na hinubog ng modernong pornografiya ang kanilang sexual na karanasan. Nagkaroon ako ng mga pasyente mabubuting lalaki tulad ng isang retiradong accountant na nagngangalang Jose na tumingin sa akin ng diretso at nagsabing, "Doc, hindi ko na po maramdaman. Sinusubukan kong mag-enjoy pero manhid ang pakiramdam. Nariyan ang pagnanasa pero ang sarap, matabang, walang laman." Nang suriin namin ang mga bahagi ng kanyang buhay, ang sagot ay madalas na nakatago sa isang mahaba at tahimik na gawing mga taon, minsan dekada ng panonood ng pornografiya. Ang hindi nila alam at ang nais kong matutunan ng bawat lalaki na higit sa 16
ay ang paulit-ulit na pagkakalantad sa mabilis at high stimulation na pornografiya ay maaaring baguhin ang sistema ng inyong utak. Binabago nito ang mga reward center. Binabago nito kung paano tumutugon ang inyong dopamine system sa totoong haplos, totoong emosyon, at totoong koneksyon. Sa madaling salita, maaari nitong gawing hindi gaanong buhay ang pakiramdam ng inyong sariling katawan. Maaaring kailanganin ninyo ng mas matinding materyal para lang makaramdam ng kahit ano. Maaaring habulin ninyo ang stimulation ng dinding nang hindi kailanman nakakahanap ng tunay na kasiyahan. At higit sa lahat, maaaring magtaka kayo kung bakit ang simple at natural na gawain ng sariling kasiyahan ay hindi na kasing sustansya tulad ng dati. Ngunit heto ang pag-asa. Ang inyong utak ay maaaring mag-reset kapag ang mga lalaki ay pansamantalang huminto sa panonood ng pornografiya. Ilang linggo ng pagbabalik loob, paggamit ng ala-ala, imahinasyon, o wala man lang, madalas nilang matuklasang muli ang pagiging sensitibo na akala nila'y nawala na magpakailanman. Nagiging tumutugon muli ang kanilang katawan. Nagbabalik ang kanilang kasiyahan. At kahit na maibalik ninyo ang pagiging sensitibong iyon, may isa pang nakatagong elemento na maaaring suportahan o sirain ang inyong kalusugan sa panahon ng sariling kasiyahan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pa ito naririnig. Tuklasin natin iyan sa susunod. Lihim number 3, ang masturbasyon ay makakatulong sa kalusugan ng prostate kung gagawin sa tamang paraan. Ito ang uri ng lihim na nagpapahilig sa mga nakatatandang lalaki sa kanilang mga upuan at nagsasabing, bakit hindi ito sinabi sa akin ng sinuman noon pa? Sa loob ng mga dekada, ang usapan tungkol sa masturbasyon ay puno ng kahihiyan o ganap na katahimikan. Ang halos hindi nababanggit ay maaari itong maging mabuti para sa inyong prostate, ngunit kung ginagawa ninyo ito sa isang malusog at balanseng paraan. Naaalala ko ang isang pasyente, isang 74 taong gulang na byudo na nagngangalang Roberto. Sinabi niya sa akin na itinigil na niya ang masturbasyon pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa sa pag-aakalang hindi na ito kailangan. Ilang taon makalipas, pumunta siya sa aking opisina na may namamagang prostate at mga problema sa pag-ihi na nagpapahirap sa kanyang buhay. Nang mag-usap kami, dahan-dahan kong ipinaliwanag ang ikinagugulat ng napakaraming lalaki. Ang regular na ejaculation ay maaaring makatulong na linisin ang prostate, bawasan ang pamumuo ng likido at maaaring makababa pa ng panganib ng kanser sa prostate. Ngunit heto ang bahaging hindi napapansin ng karamihan, ang sobrang paggawa nito, lalo na kung walang sapat na pahinga o hydration, ay maaari ring makairita sa prostate. Hindi ito tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa ritmo, respeto at pakikinig sa inyong katawan. Tulad ng anumang bahagi ng inyong katawan, kailangan ng inyong prostate ng pag-aalaga, hindi ng patuloy na presyon. Kapag sinimulang tingnan ng mga lalaki ang sariling kasiyahan hindi bilang isang luho, kundi bilang isang paraan ng personal na pangangalaga, nagbabago ang kanilang relasyon dito. Nagiging isang bagay ito na ginagawa ninyo upang suportahan ang inyong kalusugan, kaginhawahan, at maging ang inyong dignidad. Kapag nangyari ang pagbabagong iyon,
nawawala ang kahihiyan at madalas itong napapalitan ng tahimik na pasasalamat. Sana nalaman ko to maraming taon na ang nakalipas, sabi nila. Palagi ko itong naririnig. Ngunit kahit na tama ang pagtrato ninyo sa inyong katawan, may isa pang antas dito, isa na hindi iniisip ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito pisikal, ngunit maaaring ito ang pinakamakapangyarihang bahagi ng karanasan. Pumunta tayo doon sa susunod. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga pananaw na ito, mag-comment lang ng numerong 1 sa ibaba. Ipinapaalam nito sa akin na nakikinig kayo at nakakarating sa inyo ang mensaheng ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na lihim. Lihim ng paparoar. Hindi lamang ito pisikal, ito ay emosyonal na pag-aalaga sa sarili. Ito ang nakakaantig. Dahil para sa napakaraming nakatatandang lalaki, ang sariling kasiyahan ay may daladalang habambuhay na mga nakatagong emosyon, pagkakasala, pagkapahiya, maging kahihiyan. Ang hindi kailanman sinabi sa kanila ay ang masturbasyon ay hindi lamang isang pisikal na gawain. Ito ay isang paraan ng emosyonal na pag-aalaga sa sarili. Para sa ilang lalaki, lalo na sa mga nawalan ng kapareha o gumugol ng maraming taon sa pagsupil sa kanilang sariling mga pangangailangan, maaari itong maging isa sa iilang tunay na intimong koneksyon na natitira sa kanila. Minsan may isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang 60s, isang tahimik na Ginoo na nagngangalang Jorge na umamin sa akin na siya ay nagmamasturbate pa rin, ngunit sa dilim lamang, at kapag siya ay partikular na nalulungkot. Ibinulong niya ito na parang isang kumpisal. Ngunit nang sabihin ko sa kanya na ang ginagawa niya ay hindi kahiya-hiya, na ito ay isang napakamakataong paraan upang pagaanin ang kanyang loob at muling kumonekta sa kanyang sariling katawan, nakita kong namuo ang luha sa kanyang mga mata. Wala pang nagsabi niyan sa akin dati, sabi niya sa akin. Nakikita ninyo ang paghaplos sa sarili sa yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa pagnanasa o pantasya. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang piraso ng inyong sarili. Maaari nitong pakalmahin ang pagkabalisa. Makakatulong ito sa inyong pagtulog. Maaari itong magdala ng pakiramdam ng presensya at kapayapaan na madalas ay hindi kayang ibigay ng gamot. Kapag inalis ninyo ang pagkakasala, kapag itinigil ninyo ang pagtingin dito bilang isang bagay na lihim o pambata, maaari itong maging isang bagay na nakapagpapagaling at makapangyarihan. Maraming lalaki ang gumugugol ng kanilang buong buhay na walang koneksyon sa kanilang sariling mga katawan. Hinahabol nila ang performance, iniiwasan ang kahinaan, at napapalampas ang emosyonal na yaman ng simpleng pakikipiling sa kanilang sarili. Ngunit, kapag sa wakas ay pinahintulutan nila ito, kapag nakita nila ang masturbasyon bilang isang tahimik at mapag-arugang gawain, madalas nilang sabihin, sana may nagsabi sa akin nito noong mas bata pa ako. Ngunit habang sinisimulan ninyong tanggapin ang katotohanan ng iyon, isang bagong tanong ang lumilitaw. Paano kung ang mga pisikal na pagbabagong napansin ninyo ay hindi pala mga kabiguan, kundi mga imbitasyon sa ibang uri ng karanasan? Tuklasin natin iyan sa susunod. Lihim number 5, iba na ang mga ereksyon at okay lang iyon. Ito ay isa sa mga katotohanang walang naghahanda sa atin. Ang mga lalaki ay gumugugol
ng mga dekada sa paniniwalang ang isang matigas na ereksyon ang sukatan ng kanilang pagkalalaki, na kung hindi ito matatag, agaran o mahuhulaan, may sira siguro. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki at lubos kong nais na malaman nila ay nagbabago ang mga ereksyon habang tumatanda. At iyon ay hindi kabiguan. Iyon ay kalikasan. Iyon ay ang buhay na ginagawa ang dapat nitong gawin. Naaalala ko ang isang pasyente, isang 88 taong gulang na retiradong Navy vet na nagngangalang Lito na pumasok sa aking opisina na lubos na nahihiya. "Dok," sabi niya, "hindi ko na kaya tulad ng dati. Mas matagal bago ako tigasan. Minsan hindi ko man lang natatapos. Pakiramdam ko sira ako." Ang hindi alam ng napakaraming lalaki ay ang kanyang karanasan ay ganap na normal. Sa katunayan, inaasahan ito. Bumaba ang antas ng testosterone, bumabagal ang daloy ng dugo, at iba na ang tugon ng mga nerbiyos. Ngunit ang hindi kailangang maglaho ay ang kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Nananatili iyon kung alam ninyo kung paano makipagtulungan sa inyong katawan sa halip na labanan ito. Ang mga nakatatandang lalaki ay madalas na nangangailangan ng mas maraming oras, mas direktang stimulation at isang mas banayad na diskarte. Kapag itinigil nila ang paghabol sa kung ano ang kayang gawin ng kanilang katawan, noon madalas nilang natutuklasan ang isang bagay na mas mayaman, mas malalim na pakiramdam, emosyonal na koneksyon, at mas matagal na kasiyahan. Marami ang nagsasabi sa akin na sa wakas ay nawala ang presyon at mas nararamdaman nila ang presensya at koneksyon kaysa noong sila'y nasa 20s. May mga lalaking nagsabi sa akin na ang pagbitaw sa kanilang lumang inaasahan ay nagbigay sa kanila ng kanilang unang tunay na intimong karanasan kapwa sa kanilang sarili at sa isang kapareha. At halos sa bawat pagkakataon, sinasabi nila, sana mas maaga kong itinigil ang paghusga sa aking sarili. Gayunpaman, habang tinatanggap ninyo ang mga pagbabagong ito, may isang makapangyarihang alamat na patuloy na bumabagabag sa mga lalaki nang tahimik ang takot na ang masturbasyon ay kahit paano ninanakaw ang inyong enerhiya o pinapahina ang inyong pagnanasa. Hindi iyon maaaring maging mas malayo sa katotohanan. Suriin natin iyan sa susunod. Lihim number 6. Hindi pinapatay ng masturbasyon ang inyong gana, pinalalakas pa ito. Isa sa mga pinakamatigas na alamat na naririnig ko at madalas ko itong marinig ay ang paniniwala na ang masturbasyon ay kahit paano ay umuubos ng inyong enerhiya, nagpapahina ng inyong gana sa pakikipagtalik o nagdudulot pa ng pangmatagalang pinsala. May mga lalaki sa kanilang 60s at 70s na tumingin sa akin na may tunay na pag-aalala at nagtanong, sobra ba ang paggawa ko nito? Ito ba ang dahilan kung bakit ako pagod? Nakakasama ba ito sa aking performance? Heto ang hindi nila alam at ang lubos kong nais na may nagsabi sa kanila mga dekada na ang nakalipas kapag ginagawa ng may kamalayan ang sariling kasiyahan ay hindi umuubos ng inyong pagnanasa. Sa katunayan, nakakatulong itong i-regulate ito. Sinusuportahan nito ang balanse ng hormone, pinapanatili ang daloy ng dugo
at tinutulungan kayong manatiling nakaayon sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Sa maraming kaso maaari nitong muling pag-alabin ang pagkasabik, hindi ito bawasan. Ang tunay na problema ay hindi ang kilos mismo. Ito ay kung paano ito ginagawa. Kapag ang masturbasyon ay minadali mekanikal o itinutulak ng stress o maaari itong mag-iwan sa inyong pakiramdam na manhid o naubos. Ngunit kapag ito ay may intensyon, mas mabagal at mas mapanuklas, nagiging iba ito ng tuluyan. Pinapatalas nito ang inyong kamalayan, pinapalalim ang inyong pagiging sensitibo at sa katunayan ay maaaring gawin kayong mas tumutugon sa panahon ng intimasya sa kapareha. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Tomas na minsan ay nagsabi sa akin, akala ko dapat kong itigil. Ngunit nang ginawa ko, naramdaman ko lang na walang koneksyon sa aking katawan, sa aking pagnanasa, maging sa aking kumpiyansa. Nang binago niya kung paano siya nakikipag-ugnayan sa kanyang sarili na may mas maraming presensya at mas kaunting presyon, bumalik ang kanyang enerhiya. Bumalik ang kanyang interes sa kanyang asawa. Itinigil niya ang pakiramdam na may nawawala at nagsimulang makaramdam na buhay muli. Ito ay isang katotohanang natutuklasan ng napakaraming lalaki ng huli na. Ngunit hindi pa huli ang lahat para muling matutunan ang pagnanasa sa inyong sariling mga termino. At kahit na matapos ang lahat ng mga pisikal at emosyonal na pananaw na ito, may isa pang lihim. Hindi ito nagsasangkot ng teknik o biyolohiya, kundi isang bagay na mas makapangyarihan pa ang inyong boses. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Lihim number 7. Karapatan ninyong pag-usapan. Ito at hindi kayo nag-iisa. Ito ang lihim na dinadala ng karamihan sa mga lalaki ng napakatagal sa katahimikan. Ang totoo, hindi tayo kailanman tinuruan kung paano pag-usapan ang bahaging ito ng ating sarili. Hindi noong mga bata pa tayo, hindi noong mga bagong kasal, at lalo na hindi bilang mga nakatatandang lalaki. Sa isang punto, naging malinaw ang mensahe. Ang mga tunay na lalaki ay hindi pinag-uusapan ang masturbasyon. Hindi kami nagtatanong. Pinag-aaralan lang namin ito ng mag-isa o itinatago namin ito. Ngunit pagkatapos ng mga dekada ng pakikipagtrabaho sa mga lalaki sa kanilang T70s at higit pa, nakita ko kung ano ang nangyayari kapag sa wakas ay nabasag ang katahimikang iyon. Kapag sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob ang isang lalaki na sabihing, "Dok, may tanong po ako tungkol sa isang bagay na personal." Ang kasunod ay halos palaging ginhawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagkukunwari, hindi siya nanghuhula, hindi niya dinadala ang pasanin ng mag-isa. Nagkaroon ako ng mga lalaking umamin na natatakot silang itanong ito sa kanilang doktor dahil sa takot na mahusgahan. Sabi ng iba, nahihiya silang isipin pa lang na tanungin ang kanilang mga kapareha. Ngunit heto ang hindi nila alam at ang nais kong maunawaan ng bawat lalaki ng mas maaga. Ang inyong mga tanong ay balido. Mahalaga ang inyong karanasan. Hindi kayo sira. Kayo ay tumatanda lamang at kasama niyan ang pagbabago na nangangailangan ng pag-aalaga, hindi kahihiyan. Kapag nagbubukas ng loob ang mga lalaki,
Hindi lamang sila nakakahanap ng mga sagot, nakakahanap sila ng kapayapaan, at madalas nakakahanap sila ng panibagong koneksyon sa kanilang doktor, sa kanilang kapareha, o kahit sa loob lamang ng kanilang sarili. Ang ganoong uri ng katapatan ay maaaring maging nakapagpapagaling sa paraang hindi kailanman magagawa ng anumang tableta o pamamaraan. At ngayong narinig na ninyo ang lahat ng 7 katotohanang ito, ang mga bagay na sanay nalaman ng napakaraming lalaki noon pa, may isa pa akong bagay na nais kong iwan sa inyo, isang mensahe na nagbubuklod sa lahat ng ito. Manatili po kayo dahil maaaring ito ang bahaging magbabago ng lahat. Isang pangwakas na salita mula kay Dr. Reyes. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong malaman ninyo ang isang bagay na napakasimple at napakatotoo. Ipinagmamalaki ko po kayo. Hindi dahil nanood kayo ng video o nagbasa ng artikulo, kundi dahil handa kayong makinig sa isang usapan na matagal nang dapat gawin sa ating lipunan. Sa paglipas ng mga taon, nakausap ko ang libu-libong kalalakihan tungkol sa mismong paksang ito. Karamihan sa kanila ay dumating sa aking opisina na iniisip na may mali sa kanila, na ang kanilang nagbabagong mga ereksyon, ang kanilang nagbabagong pagnanasa, o ang kanilang magulong damdamin ay nangangahulugang sila ay sira. Ngunit ang kanilang natutunan at ang inaasahan kong nakita ninyo rito ngayon ay walang sira. Hindi kayo binibigo ng inyong katawan. Nagbabago lang ito. At ang pagbabagong iyon ay naglalaman ng mas maraming karunungan at potensyal kaysa sa malamang na sinabi sa inyo. Tinalakay natin ang 7 katotohanan na karapat-dapat malaman ng bawat lalaki, na ang sariling kasiyahan ay nagbabago habang tumatanda at maaaring maging mas makabuluhan, na ang modernong pornografiya ay maaaring magpamanhid sa ating natural na pagiging sensitibo, na maaari itong suportahan ang kalusugan ng inyong prostate kung gagawin ng tama, na ito ay isang paraan ng emosyonal na pag-aalaga, hindi lamang isang pisikal na gawain, na ang inyong ereksyon ay hindi tumutukoy sa inyong pagkalalaki, na maaari nitong palakasin ang inyong pagnanasa, hindi ito ubusin, at sa wakas na hindi kayo nag-iisa at mahalaga ang usapang ito. Hindi ko masabi kung gaano karaming lalaki ang umupo sa harap ko at bumulong. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. At sa bawat pagkakataon, pareho ang sinasabi ko sa kanila, hindi pa huli ang lahat. Hindi sa edad na 60, hindi sa 70 kailanman. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang pinakadakilang karunungan sa pagtanda ay ang matutunang tratuhin ang inyong sarili ng may parehong kabaitan at pag-unawa na ibinigay ninyo sa iba sa buong buhay ninyo. Hindi pa huli ang lahat para kalimutan ang isang lumang pananaw at magsulat ng bago para sa inyong sarili, isa na batay sa pasensya, paggalang sa sarili at katapatan. Kaya heto ang aking paanyaya sa inyo. Magsimula kayo ngayon. Muling kumonekta sa inyong katawan ng walang paghuhusga. Makipag-usap sa isang doktor o sa isang taong pinagkakatiwalaan ninyo. Marami pa kayong oras para gawing mas mayaman, mas mabait, at ganap na sa inyo ang bahaging ito ng inyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay mahalaga sa inyo, gusto kong malaman.
pakiusap mag-iwan ng komento sa ibaba, kahit isang simpleng salamat po o oo. Mahalaga ang inyong boses at hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kung meron kayong tanong, inisip o karanasang nais ibahagi, mangyaring gawin ito. Binabasa ko ang maraming komento hangga't kaya ko, at ang inyong kwento ay maaaring siyang makatulong sa iba na mahanap ang lakas ng loob na magsalita. At kung naniniwala kayong mahalaga ang usapang ito, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ang artikulong ito sa isang taong pinagkakatiwalaan ninyo, isang kaibigan, kapatid o anak. Ito ang mga uri ng pag-uusap na nagbabago ng buhay ng tahimik ngunit makapangyarihan. Sa wakas, kung hindi pa ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe. Magbabahagi pa ako ng mga tapat na pananaw na tulad nito na nakatuon sa inyong kalusugan, lakas at kapakanan habang kayo ay tumatanda. Karapat-dapat kayo sa mga totoong sagot. Ipagpatuloy natin ang usapang ito.